Okay, Sunday Gospel Reflection, May 25, 2025. So, itong May 20, 20 May 25, 2025, dito makikita kung ano yung kalaban ng kapayapaan, di ba? Yung peace of mind. So, ano ba mas pinahalagahan natin? Yung may sa tao na lang, di ba? Mas iniisip nyo ba yung samahan o yung peace of mind? Kasi may mga tao na sa Bible na lang, di ba? Yung first reading na kahit yung mga unang Kristiyano is nagkaroon ng pagtatalo tungkol doon sa mga nakagawian, no? Yung sa circumcision atayon, di ba? So anong ginawa ng mga apostles, no? Nag-decide sila na yung ipapaano nila sa mga tao sa ibang lugar is yung simpleng instruction. Kumbaga yung vlog natin kahapon, yung Edify, yun yung instruction ng mga apostles talaga, na ito na yung dapat yung gawin at mapapabuti kayo, at hindi na nila inutusan o inistraka na gumawa ng mga komplikadong bagay yung mga tao. Yung dapat lang yung basic. Kasi marami sa atin, kagaya nung na-vlog natin kanina, yung quiddling. Masyado tayong nagbibigay ng panahon sa mga bagay na hindi naman importante. Di ba? Masyado nating naiisip yung mga bagay na hindi naman importante. Isa sa tingin ko dyan is, kasi hindi natin maiwasan o hindi natin fully natatanggap yung pagbabago sa ating buhay. Diba, kung dati, meron tayong income source, ngayon wala na. So kung hindi tayo nasanay na, yun na yun, alam nyo na yun. Di ba? Kasi hindi naman lahat na nagre-retire o nagre-retiro, malaki yung nakukuha. So kung hindi tayo sanay na umasa sa iba o nakadepend sa iba, hindi na, once na manghihiram tayo, nag-overtake na tayo. Tinitingnan natin yung sarili natin as nakakahiya. Hindi ba yung mga kumpanya ngayon, yung mga industries ngayon, umuutang din naman yan, minsan sa malalaking bangko. Kahit ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, umuutang sa mga international banks. At ngayon, yung national debt ng Pilipinas malaki. So kung titingnan mo yung word na umuutang, hindi lang naman ikaw yung umuutang, pati yung bansang Pilipinas is umuutang din. Di ba? At pinoproblema rin ng bawat administrasyon yung pambayad sa external debt o utang panlabas. No? Yung mga kumpanya, hindi natin alam kung ilang bangko o gaano kalaking bangko ang inuutangan ng mga yan. Magkaroon lang ng leverage o magkaroon lang ng puna na maitawid yung project na gusto nilang mangyari. Diba si RSA? Si RSA, kahit sabi mong bilyonaryo na siya, kailangan pa rin yun ng tulong ng mga bangko. Diba? So ano yun? Umuutang din ng SMC. Pero nababawi lang nila yung utang kasi yung mga investment nila kumikita. Ganon din si Manny Pangilinan. So kung titingnan natin yung ano na ganon, di ba? Kasi minsan nag-overthink tayo. Tsaka reflection na lang kapag tayo ay nasa presensya ng nasa itaas, dapat hindi tayo nag-overthink.
Kasi alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Yung sinasabi niyang trust is timing. Kasi lagi natin sinusunod yung timing natin na may sala. Yung timing niya, walang sala yun. Tsaka yung pangalawang sinasabi pa ni Father Joel, masyado tayong greedy. Di ba? Problema mo pag wala kang pera, pero may problema ka rin pag may pera ka. Minsan bitsa pa ng buhay yung pagkakaroon ng maraming pera. Di ba? Marami ka pang kaaway dahil marami kang pera. So hindi ito tama rin yung sinabi ni Father na hindi lahat ng bagay nasusolusyonan ng pera. Minsan yung pera ang nagke-create ng mas malalang problema. So, yun lang po.